Ryan! Bago tayo mag-umpisa dito, quick side story muna tayo. Pumunta ako ng isang wedding reception. May na-meet ako ng mga subscribers natin at nagkaroon ng meaningful conversations. Topic namin, syempre, kotse. At pinag-uusapan namin gaano ka umarangkada ang China pagdating sa kotse, specifically sa EVs. Tapos, naglabas ako ng conspiracy theory ko na ang sabi ko, weird lang na ang daming countries na gusto mag-ban ng internal combustion engine vehicles kahit na para bang hindi pa ready or hindi pa sure sa feasibility. Na feel ko baka meron influence ang China being a superpower sa era ngayon. Ano-anong produkto na lang ba ang hindi made in China ngayon? Kaya kaya nila mag-persuade ng mga countries kung meron silang propaganda, di ba? Tulad ng what if nilakad ng China ang push ng countries to go EV kahit no obvious naman na hindi pa handa. Actually, ang ganda ng sagot sa akin ng isang kausap ko tungkol dito. Sabi niya, baka hindi yan totoo. Kasi kaya lang naman sobrang nag-boom ang technology ng China pagdating sa EV dahil sa sense of urgency ng government ng China. 'Di ba? Nagkaroon sila ng crisis pagdating sa air pollution, kaya naging push ng government ang pagtalon sa electric vehicles. At bago pa sila pumasok sa usapin ng mga electric vehicles, mas nauna ang carbon neutrality agenda ng Paris Agreement na drafted noong 2015. Ito yung pinag-usapan o pinag-agrihan ng mga bansa na kasama sa United Nations. Tapos, hashtag, alam mo ba, ang number one pollutant, China. Which makes a lot of sense, di ba? Di ba, ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking sa ganitong sitwasyon. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. At ito na, sasagutin na natin ang pinakamadalas na tinatanong ng mga tao. Okay na ba talaga bumili ng kotse na made in China? Actually, hindi ko talaga masasagot to para sa'yo. Pero after mo mapanood tong episode na to, sana ikaw mismo makaka-decide ka na kasi syempre, ikaw pa rin ang pipirma sa cheque na pambili ng sasakyan. Pero kung sumagi na sa isip mo at kinonsider mo na ang mga Chinese vehicles, ito ang mga rason para kumuha. Number 1. Ito pang number 1 talaga. Price. Lahat tayo concerned sa pricing. Kung ano ang babayaran natin versus sa makukuha natin. In short, value for money. Ang mga made in China na kotse, kadalasan ay loaded ng tech at ng features. Bang for the buck, ika nga. Yung mga less than 1 million na mga entry-level na kotse dati, full option na kung made in China ang kotse. Actually, walang makapagsabi kung paano nila ginagawa to. Pero andyan na nga sa harap mo, hindi ka pa ba maniniwala? Number 2, eto fearless forecast. Currently, merong balita na nagkaroon ng extra tariff ang mga not made in USA sa US. Sa mas mabilis na salita, may additional tax kapag hindi gawa sa kanila ang isang produkto. Isa sa largest market ang US pagdating sa automotive, 'di ba? At isa sa pinakamalaking automotive market ang US, 'di ba? Ano ibig sabihin nito? Dahil mas mahal, mas bababa ang demand ng mga China-made na kotse. Ang gagawin nila, ibebenta nila sa neighboring countries tulad natin. Kaya expect mo na dadami pa lalo ang supply ng Chinese vehicle sa Pilipinas. Kaya good time to buy soon. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Number 3, ito isa pang may timetable ang hinala ng lahat sa buong mundo. Na feeling ko, totoo, na subsidize ng government ng China ang mga China-made vehicles. Nabalitaan mo na ba, dati, ang ibang car manufacturers ay nalulugi sa bawat EV na nabebenta nila.
Tapos, puro EVs naman ang benta ng Chinese car brands. Ang sabi, subsidized daw kasi ito ng government. Kaya kung nagbabala ka na, ito na ang sign na kumuha ka na kasi baka next time wala na. Lalo na kung may market share na sila at following sa iba't ibang bansa. At number 4, kung iniisip mo yung ownership experience mo, may warranty naman. At kadalasan ng mga Chinese brands, may extended warranty pa. Nako, baka madami nang mag-react na bias ako kasi singkit mata ko. Sige, ito naman ang mga dapat kaya mong lunukin para bang masabi mong okay ka na sa mga made in China na kotse. Actually, ito lang. Sobrang bilis kasi magpalit na models or advancement ng technology. Malamang nasa isip mo ngayon, ha? Paano naging negative yan para sa China-made vehicles? Kasi magiging questionable ang long-term ownership mo. Isipin mo to sa bilis magpalit na models, magsa-stock ba ang mga Chinese car brands ng spare parts para dito? In short, magiging maiksi ang vehicle life cycle. Paano na ang parts and after-sales support nito pagkatapos, 'di ba? Alam ko, medyo unfair tong sinasabi natin kasi hindi naman natin alam ang future. Kaya kapag bibili ka ng mga made in China na kotse, handa ka na baka wala itong resale value. Pero sa bagay, hindi mo naman binibili ang isang sasakyan dahil ibebenta mo to ulit, 'di ba? Kundi dahil gusto mo siya. Actually, ito yung other side of the coin naman ng value for money. Depende na lang sa perspective mo. At ito, isang reklamo ng ibang YouTuber. Tara, panoorin natin. Workers who are traditionally working 12 hours a day, overtimes on the weekends, that they're getting like 4,000 to 5,000 yuan or about 800 to 900 US dollars a month doing these overtimes. Now they got their salary cut in half because they're no longer allowed to work overtimes, yet they're not getting an hourly wage increase. So it's like you literally just took people's overall salary and cut it in half and then told them, yeah, we're going to follow labor laws. Sure, it's nice to follow labor laws, but not if the dilemma is following labor laws versus getting, your salary cut in half, right? Because then nobody would want to follow labor laws because the basis of that is you give people a livable wage. Yeah, I can't believe that's the dilemma that Chinese workers have to deal with. Kung iisipin mo, kaya mo bang sikmurahin ang ganyang practice? Pero sa bagay, kababayan naman nila yun Hindi naman sa atin. At kung curious ka kung sumasabog ba ang mga Chinese EVs, eto, nabalitaan mo ba yung nasunog recently sa Batangas? Grabe yun, malaking sunog. At madaming nadamay. In fact, 200 EV units daw ang nasama dito. Pero walang nag-combust na EV battery kahit isa. Isipin mo yun kung gaano kainit dahil planta daw ng chemical ang pinagmulan ng sunog. Eto, meron pa silang official statement. Ready ka na ba sa China-made vehicles? Gusto kong marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.